Ito yung radish, kinat na lang small, tapos nilagyan siya ng asin para alisin yung tubig ng radish, yung labanos pa. Kasi ano to, i-preserve para magiging siyang ano ba tawag dito? Ito yung labanos, kagabi pa to, kinat na to kahapon pa. Tapos nilagyan siya ng asin para yung tubig sa labanos lumabas. Kaya ito yung ganito. Tapos ito yung asukal na rock sugar na buo. Saka suka. Kailangan ko siyang tunawin kasama nito para maging sabaw siya nitong labanos. Tutunawin ko na yung asukal na buo. Ang tagal nito bago matuwa. Kasi malaki siya. Hayaan ko lang siya sa apoy para matuwa naman siya. Kulang pa yata yung aking ginawa. Kasi marami itong radish labanos. Mamaya ko ulit dagdagan pag kulang. Ito na po, nagme-melt na yung aking asukal. Medyo matagal pa. Pero ang ganda ng niya, kulay. Pag pala siya nainitan, madali na siyang matutunan. Ayan, madali na siyang matutunan. Dami kasing klase dito ng asukal sa bahay ni Amo. Merong yung sugarcane na haba. Tapos ito rock sugar kung tawagin nila. Ito ginagamit lang sa mga special na niluluto. Lalo na yung isang brown na mahaba. Para siyang slice ng chocolate. Sa mga ano naman yun. Sa ginagamit sa herbal. Pwede rin itong gamitin, kaya lang mas less ang ano nito, less ang tamis nito eh. Yan, natutunaw na siya. Pag natunaw na siya, ilalagay ko na yung suka para painitin ng kaunti. Tapos ilalagay ko na yung labanos. Ano bang tawag doon? Yung masarap siyang para siyang pinapad sa suka na may ang patado sa Tagalog. Tawag dito fermented. Mahilig kasi sila dito sa mga ganyang pinapad. Ayan, malapit na siya. Tatlong malalaking labanos. Tapos siniwa siya ng square na maliliit. Dapat kasi ito may carrots pa, kaya wala akong carrots. Ito kasi ang atsara dito sa kanila eh. Labanos, carrots, or kaya cucumber. Pero more on ginagawa dito sa bahay ni Amo yung labanos na may carrots. Nilagyan ko siya ng asin. Kaunti lang. Para yung tamis niya at saka yung lasa ay magtimbang. Pwede ko na ilagay siguro yung suka. Lalagay ko ng suka. Ito yung suka.
pure vinegar. Lagay ko na yung suka. Ayan na siya. Tutunawin ko na lang siya. Ito na po siya. Parang kulay yung aking asukal sa tamis. Pero hindi pa naman siya natutunaw lahat. Naka-off na po yung apoy niyan. Kasi hindi pwedeng babulakan yung suka. Ano lang siya, medyo konting init lang. Tingnan ko na ulit. Okay na, matamis, na maasim. Kailangan ko lagyan ng asin. Konti lang para may lasa. Ayan na po, natunaw na siya. May kaunti pa natitira. Siguro pag mamaya malamig na yan, tunaw na talaga. Ako iiwan ko muna to at kami magmamarket. Pagbalik po niya malamig na, ilalagay ko na sa bote o kaya sa jar. Meron na po kasi napalinisan ditong bote, jar. Tapos ilalagay ko itong suka sa bote, then ilalagay ko na yung labanos. Mga ilang araw, 5 days or 3 days, kanyan, masarap na siya. Pwede na siyang iulam sa pritong isda or mga pagkain na ganyan. Ito na po yung aking jar na lalagyan ng suka na may labanos. Ito pong kalawang ay sa labas lang yan. Wala po yan sa loob. So, sa labas lang siya. Lagi ko po yan ginagamit. Wala kami. Itong bote na to, itong jar na to, napainitan na yan ng tubig na mainit. Tapos tinuyo ko na siya, wala yung tubig. Tuyo na yan. Tapos lalagay ko na yung suka niya. Ito ang suka. Nakasya. Ayan. Ayan na siya. Kanya siya kadami. Tapos ilalagay ko yung labanos. Wala na yan tubig. Kasi hinugasan na yung kagabi na may asin. Ano kayang lasa pala? Ah! Pait. Sama lasa pag hilaw. Hindi yata kasya. Ano ba to? Fermented labanos. Ayan na po siya.